Anong masasabi ni Powa sa tinakbo ng ano ngayon, ng hearing ngayon? Powa, masyado kasi mabait eh. O Powa, sana medyo pinaglihi ka ng konti ng nanay mo kay Max Alvarado, kay Paquito o kaya kay Bimbo Dindo Arroyo. Yung mga kontrabida ba? Sana medyo may konti kang nananalaytay sa dugo mo na kontrabida kasi kung sinisisi natin si Chis Escudero dahil hindi niya dinidisiplina ito si Kapunan, dapat kasi nag-o-object itong ating mga depensa. 'Di ba? MJP N51 diyan sa Australia. We have to be vigilant. They are bombarding with issues and cases left and right. We have to fight back big time. Yes, that's what we are doing and that's what we're gonna do. I'm committing myself sa inyo na gagawin natin 'yan. Walang sawa, walang pagod. Gagawin natin 'yan. CPA lawyer si Respicio kaya alam niya yung kaya nga gustong-gusto kong kinukuha, pinipik yung brains ni ni Respicio tungkol dito kasi niya yan background niya yan napakahusay niya ni Respicio. And ito, yun nga yung sinasabi ko, siguro dito sa defense natin, yun lang ang reklamo ko sa inyo, masyado kayong mabait na nga yung presiding officer, mabait pa kayo. Kaya ganyan si Kapunan. Siguro, hindi nyo na lang sinasayang yung mga objection ninyo dahil alam nyo naman, nag-uulyanin si Kapunan. Okay na rin yun. Total naman. Wala naman sila nabobola Hindi naman naniniwala yung taong bayan sa kanila Kahit naman maghubo pa si Kapunan dyan Kahit ipakita niya yung kanyang laylay na utong wala naman na magkakaroon ng interest sa mga pinagsasasabi niya tama? Kaya nga sabi ko kung ako, ang prosecution, ang kinuha kong abogado, kamukha ni Ibana. Tapos habang nasa hearing siya, talagang para magising ako at hindi ako antukin, magtutupis ako, ganun. Magtutupis siya o kaya magpa-plunging neckline siya, di ba? Kaya lang, pucha, ganyan ang pinapanood mo, pangit na, sinungaling pa, tapos nagpapakyut pa, mukha namang bulok na makopa, wala na. Di ba? Sabi ni Putragis, pucha, nabugo ko yung kape ko sa laylay na utong. Laylay talaga, parang pasas yan. Imaginein mo, nire-regla pa daw yan. Hoy, Putragis, nire-regla pa daw yan. Oo, kumakalendar method pang lola mo. Saan ka naman? So ito masasabi ni Powa, sana lang yun nga, sabi ko sana medyo kahit konti, medyo maging kontrabida, ilabas ni Powa yung sama ng ugali niya, di ba? Kaya lang para si Powa, ewan ko, pinanganak yata sa sabsaban ito, sobrang bait ng mamang ito ano masasabi mo, Powa? After evaluation po ng Commission on Audit, ng liquidation report, ng mga submission at ng tugon sa AOM, is they allowed in audit yung nangyaring paggamit ng confidential funds. Meaning wala silang nakitang issue doon sa paggamit ng confidential funds. Hindi to first time Matagal na namin sinasabi na may credit notice yung DepEd. Ay just hindi siya na-highlight and buti na lang na-highlight na rin kanina through yung testigo kung ano pa talaga yung status ng confidential funds ng DepEd na meron nga siyang credit notice. Kasi ang napapansin nyo sa mga previous na talakayan, hindi dito sa impeachment court pero outside, kinakat doon sa ano na nangyari doon sa AOM when in fact matagal nang na-issue yung credit notice na yon, August pa nga 2024. But ganun pa man, just to be factual about it, nagsabi rin naman yung testigo kanina na yun nga meron ayon sa rules sila pwede pa raw buksan sakaling may makitang material new evidence from the time they issue the credit notice within the 3-year period after that. So let's just be factual para hindi magulo din yung ating mga kababayan. But yun. That's what it is. May credit notice ang DepEd. Okay, nakalusok, credit notice, binigyan ng credit notice noong 2023. Ang definition is passed in liquidation regardless of maybe the uniqueness na binayad sa several occasions in one day. Can you comment first on the credit notice? Does it help the prosecution and the defense? Well, it's just a matter of fact. In fact, dati pa namin sinasabi yan kahit ng mga committee hearings pa lang na talagang may credit notice yung DepEd. Obviously, that's not something that was being highlighted even by the media. But yun ang fact, na I think it was August 9, 2024 when DepEd received its credit notice. So at least nalabas na ngayon in open court na yun talaga yung status, and that's also why I was asking the witness the other day when I was doing the cross kung alam ba niya yung status ng DepEd at kung alam niya ano ibig sabihin ng credit notice. But as the witness mentioned earlier, it's also a fact that a credit notice may be reopened, diba? Meaning kahit na-settle na yung account, it may be reopened. So tingnan natin kung anong mangyayari dito sa credit notice na to, because I noticed that emphasis was also being made on if a credit notice can be reopened. But sa amin ngayon, on part of the defense, at least nailabas na talaga categorically na may credit notice ang DepEd for the first and second quarter ng paggamit ng confidential funds. So, what does it mean? Ang credit notice simply means na after evaluation po ng Commission on Audit, ng liquidation report, ng mga submission at ng tugon sa AOM, is they allowed in audit yung nangyaring paggamit ng confidential funds. Meaning wala silang nakitang issue doon sa paggamit ng confidential funds. Senator Chis Escudero asked COA witness, wala pa daw pong naririnig ang panig ng OVP doon sa
notice of disallowance na inadmit ito ng COA? Opo, tama po. Because ayon po sa rules ng COA, meaning rules of procedure, pagdating sa mga issuances nila, yung mga responses, meron pong 180 days from the receipt of any notice of disallowance ang ahensya para po maghain ng tinatawag nating petition for review o parang apela no, sa commission proper. And I believe that we are still within the 180-day period. Hindi ko lang mabigay yung tamang date pero I think it's around October, yung expiration ng 180 days if I'm not mistaken. So, kumbaga, hindi po sa hindi nag-responde ang OVP, ano pa lang, no? Nandun pa siya sa period within which OVP can respond. Yan ganyan, hindi po pwedeng tawagin mayroon ng anomalya sa pagkano. Well, sa atin naman po, ang atin namang panig parati is kaya may remedies. Kasi meron pang mga remedyo o meron pang mga hakbang na pwede gawin ng isang ahensya kahit na may notice of disallowance na para umapila at syempre, ang purpose niyan is ma-overturn no, yung notice of disallowance ng ICFAO. In fact, kahit na yung decision ng Commission proper, meron pa rin tayong remedy na mag-motion for reconsideration and after ng motion for reconsideration, pwede pa po tayong umakyat sa Supreme Court. Nasa rules po yan ng COA talaga. So, wala pang final verdict. Kumbaga wala pa pong final, tama po, na desisyon ukol dyan hanggat may remedyo pa. Sir, balik lang tayo sa credit notice. Kasi yung anchored kasi ng Article 1 sa misuse of confidential funds alleged. Kasi na-cite nila doon yung alleged misuse of DepEd confidential funds. So hindi ba hihina yung kaso ng prosecution nito na may credit notice na ito? In other words, na clear yung defense? Well, I don't want to, as you know, no, ayokong bigyan ng any comment yung kaso ng prosecution because it's up to them to prove that and obviously they will have a different opinion. Pero ang sa atin, as you know, I always try to maintain being objective and factual in terms of yung mga ganitong bagay. At ang sinasabi lang natin, actually, hindi to first time matagal na namin sinasabi na may credit notice yung DepEd. It's just hindi siya na-highlight and buti na lang na-highlight na rin kanina through yung testigo kung ano ba talaga yung status ng confidential funds ng DepEd na meron nga siyang credit notice. Kasi ang napapansin nyo sa mga previous na talakayan, hindi dito sa impeachment court pero outside, no, kinakat doon sa ano na nangyari doon sa AOM when in fact matagal nang na-issue yung credit notice na yon, August pa nga 2024. But ganun pa man, just to be factual about it, nagsabi rin naman yung testigo kanina na yun nga, no, meron yun sa rules sila, pwede pa raw buksan sakaling may makitang material new evidence no, from the time they issued the credit notice within the 3-year period after that. So, I mean, let's just be factual para hindi magulo din yung ating mga kababayan. But yun, that's what it is. May credit notice ang DepEd. Sir, kanina rin sabi ni question ni Attorney Ferrer yung competence ng witness. Can you expound on it? Ano po exactly yung question, ma'am? If matandaan nyo lang kasi maraming beses nag-question ng competence eh. Yung sa umpisa pa lang, sir, nakikita na rin niya kung competent na sumagot yung witnesses na sa mga exhibit na i-present ng prosecution. Oh, I think it's because ang competence naman it's either wala kang personal knowledge or you're asking for a conclusion or an interpretation that the witness is not allowed to do so. But ang kanina kasi ang naging talakayan and ang naging desisyon ng ating presiding officer is just let the witness answer if she knows. So sumusunod lang po tayo sa anong nangyari. I'm sorry, hindi kita madirektang masagot because I think I can remember she objected at least thrice or 4 times. So hindi ko lang direktang masabi. Pero para lang maintindihan ng ating mga kababayan, competence kasi means that that you have personal knowledge, that you have the expertise to answer a certain question. Lalo na pag opinion yan, ang ordinary witness di pwede mong bigyan ng opinion. Expert witnesses pwede mong bigyan ng opinion. So maaaring it borders on those things or any interpretation or conclusion of law that obviously witnesses cannot make. So maaring yun po yung pinanggagalingan ni Attorney Ferrer. Sir, general comments lang. Iwas sub judice. Pero comment lang doon sa point ng prosecution na disallow yung 370. May tanong pang iwas sub judice. May sub judice pa nalalaman mo. Wala naman sub judice sa sa Senado. Kita nyo nga yung prosecution kung makapag bintang na kay Inday Sara, akala mo nanalo na sa kaso. Sub judice, walang sub judice, kanain mo na po. Oo, durugin mo na. Dapat nga, yan yung pagkakataon mo para durugin siya sa inyo. Hindi, wala pa rin sila na ipapakitang ebidensya. Masyadong magalang si Poe. Kung ako yan, sa totoo lang, nagsasayang lang tayo ng pera talaga rito. Mantakin mo, ang hinahabol nilang pera, na disburse naman, meron lang problema sa liquidation according to COA, pero hindi ninakaw yung pera. Ang problema natin, ang dami, yung mga yan, puro magnanakaw lahat yan. So 25 million araw-araw yung ninanakaw natin sa taong bayan. Oliver Franco, salamat sa iyo. Sana ako nag-elementary para ma-recommenda mo kay BBM. Wala, hindi sila tatanggapin doon. Bawal ang tanga doon sa eskwela namin. Dapat dyan sa dalawa niya kay BBM at saka dyan kay Claire Castro sa lata ng sardinas. Doon sila mag-aral sa loob mo. But anyways, yun yung sinasabi, kung ako yan, sasabihin ko, nako, wala pa rin sila na ipapakita hanggang ngayon, hindi pa kami kinikilabutan Sa totoo lang, wawala na nga kami ng gana kahit mag-object, nawawala na kami ng gana kasi paulit-ulit lang naman Yung mga lumalabas na sa, yung mga sinabi na nung una, hindi sinabi nung pangalawa. Same banana, same itlog, nabugok. Diba? So wala pa rin hanggang ngayon, wala pa rin. So sa totoo lang, wala pa rin sila napapatunayan. Ang punto rito, nagnakaw ba si Inday Sara? Hanggang ngayon, hindi pa nila napapatunayan nagnakaw ba si Inday Sara. Tapos nag-file na sila ng kaso diyan sa sa DOJ ng grave threats kay Inday Sara.
Nag-file pa kayo sa korte. Meron na nga dito. So, alam nyo ba na yung article na si Inday Sara nagbitaw ng mga nakatakot ng mga salita against sa pamilyang mga kawatan? Mahina, kaya nag-file na kayo dyan sa DOJ, baka sakali, gano'n. Yan na yun, mahina yung mga kaso, baka sakali kumakonvict si Inday Sara diyan sa RTC. Pag na-convict siya diyan, hindi siya pwedeng tumakbo sa 2028 kasi bawal tumakbo sa isang posisyon ang isang tao na merong guilty case o guilty verdict o may record na siya ay nahatulan ng krimen, mga ganun. So nakikita na nila na mahina, kaya kung ano-ano ng mga magic ang ginagawa nila, kahit na anong bato nila, nagkampihan na sila, lahat na sila, parang 1,000,000 versus isa, si Inday Sara lang, pero kita mo naman si Inday Sara, petiks, si Inday Sara ganda pa rin, si Inday Sara kalmado pa rin, di ba? Saan kayo makakita ng ganyan? Kaya wala na talaga ito. Kung ako si Powen, sasabihin ko, wala nang silbi to, mahinang klase, mahinang nila lang. Kaya nga kami, we are expecting bloodbath. Akala namin, espada yung dala nila. Yung pala, torotot. Paano namin ilalabas yung mga espada namin? Makikipag-espadahan kami sa kanila kung torotot yung mga dala-dala nila. Kaya nawalan na kami ng gana. Parang nilalangaw na. Parang, kumbaga sa tinitinda sa palengke, bulok na, walang bumibili. Ano gagawin natin? Kaya sila, objection, Your Honor. Wala nang ganun. Di ba nung una, may mga ganun, mainit pa. Objection. Di ba si Binluan at saka yun si Narbasa? Pero ngayon, may mga objection pa ba? Wala. Bayaan mo na sila. Wala naman pa. Tangin na yan. Wala naman palang silbi itong mga ito. Magko-cross-examine na naman bukas. Bukas, medyo excited tayo konti kasi magkakaroon ng cross-examination bukas. Puta yan delikado sila dyan. Tama ba? Magkakaroon na ng cross-examination bukas. Kung hindi pa, wala namang kwenta yan. Parang gusto na, kahit nga sa cross-examination, wala nang may interest dito sa hayop na impeachment na ito. Balik na tayo sa flood control. Putang na yan. Balik na tayo dun sa paghahanap ng mga ninakaw nito ni Martin Romualdez tsaka nito ni Bongbong Marcos pati ni Sandro. Yun, dun tayo. Dahil may problem dun sa chain of custody ng money na disbursing yung tamang tao. That goes into our main defenses, no? Kasi unang-una, yung notice of disallowance na yan, sasagot pa lang yung OVP, no? So it will be answered within the 180-day period. Pangalawa, I think we will be able to address this issue during our own presentation of our evidence in chief. So pakihintay na lang po siguro yung turn naman namin magpresenta nito. Pero yung sa simula kanina sa stipulation na pinag-usapan ng secretary natin, ang naging pa siya ng presiding officer is to submit the copies, yung defense. Ito pa yung 800. Yes, yung hindi lang yata 800, I think lahat ng ARs pati itong first, second and third quarter. So I think 4,000 ba? Parang ganun. So yun po yung pinapasubmit kasi ang nangyari, kaya nga sinasabi namin, although they keep on saying it's a common exhibit, meaning parehong dokumento, iba po kasi yung markings. May AR, kunyari makita tayo ng isang AR, hindi pong nakamark yan as prosecution and defense. Meron pong baling isang AR, dalawang kopya, mark ng defense yung isa, mark ng prosecution yung isa. That's why sinasabi natin it's not strictly a common exhibit, no? But ang naging decision naman is to use muna yung table na which really allowed under the rules. Tama din naman po ang presiding officer. Of course, tama rin naman si Attorney Capunan. It's provided under the rules, no? Na pag voluminous ang documents, pwede namang summary lang. So yung summary, yung table na ginawa ng witness at in-identify ng witness ay nagamit. Ray Dino, salamat kaayo sa iyo. Mabuhay ka, Ray Dino, mabuhay ka. Umaga na ako. Ganyan ako kasipag para sa inyo. And then nautusan naman tayo na mag-submit rin kasi apparently hindi yata nagkaroon ng kopya yung impeachment court naman nung aming mga minarkahan na acknowledgement receipts. Yes, kaya yun. Kasi markado na yun eh. So dapat we should easily be able to submit those. Attorney Lasal, yung reaction or stand nyo dun sa suggestion ni Senate Majority Leader Mig Subiri na ibalik sa 3 p.m. yung may personal preference pero hindi kami we will submit to whatever the impeachment court decides on. Tayo naman susunod lang po tayo. To be honest ako personally pero personal ko to, hindi to defense team. Personally, nasanay ako dun sa 2 o'clock noon and then so I had to adjust to the 10 a.m. So kung ibabalik, wala namang problema na hapon. But tingnan lang natin. I think ang gusto din naman natin dito is maging maayos yung pagtakbo ng impeachment trial without also compromising syempre yung mga trabaho din naman ng Senado while this impeachment trial is being undertaken or is ongoing. Sa last question po, kanina po kasi nagkaroon ng discussion regarding sa was it a miscommunication yung schedule dapat ng pag-meet para hindi kayo nag-meet this Thursday, Friday? Oo, I heard that August 14 kasi yung nabigay na schedule ng team, no? But I don't want to comment any further na total nagkasagutan na yung bawat panig doon sa floor kanina. Ayoko na sigurong dagdagan pa yun if you would just excuse me for that. And then Gusto nilang baguhin eh. Gusto nila ibalik sa hapon. Masyado yata sila maaga nagigising, ayaw ng mga senador na abala sila.
Pinag-awayan niya kanina sa plenaryo eh. Bukas pag-uusapan natin yan sa ating vlog. Ba? Alas 2 na naman ring araw dito. Oo, siguro naman mahaba-haba na itong ating pinag-usapan at siguro naman may mga natutunan tayo kahit papaano. At siguro naman kapag may mga nagtanong sa atin, meron na tayong masasabing may sasagot sa kanila dahil sa tulong nitong ating mga pagkukuro-kuro, di ba? Maraming salamat sa inyo mga bossing, katulad ng dati. Salamat sa inyo pagtangkilik. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo. Maraming salamat Like, share. Ano na natin to? I-upload natin to as a video. Ano na to? Direkta na tayo sa mga topic pag-upload natin ito. So, kita-kita tayo ulit. I-like ninyo, i-share ninyo, panoorin pa ninyo yung ating upload patungkol dito sa vlog natin na ito. Okay? So, thank you very much. Mabuhay kayo. I'll see you again sa next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang